Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang mahabagi ng lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na dapat sambahin, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa ang kanyang kapayapaan, ang pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kamag-anak at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Binabati ko po ang aking mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At binabati ko rin ang aking mga minamahal na mga kababayan na mga Pilipino, lalo ang mga hindi pa Muslim. Binabati ko po kayo ng magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayo po ay nagbabalik sa mga sandaling ito upang tayo po ay magbahagi ng kaunting kaalaman hinggil po sa pananampalatayang Islam. At inshallah, dalangin ko po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala naway gawin itong daan upang maraming magabayan inshallah sa matuwid na landas, sa landas na tinahak ng lahat ng mga propeta, ang landas ng pananampalatayang Islam. So ang topic na aking nais na bigyan ng pagpapaliwanag o ibabahagi sa sandaling ito ay ang patungkol sa tinatawag na ano ang banal na Quran. Sapagkat maraming mga Kristiyano na aware sila dito, na nagtatanong sila, ano ba ang Quran? So ito yung aking topic sa sandaling ito. Bigyan natin ng pagpaliwanag inshallah sa abot na aking munting kaalaman. Mga mahal na kababayan, ang banal na Quran, ito ay kinuha sa salitang ugat na qara'a. Ibig sabihin ng qara'a sa Tagalog ay ang basahin, no? Ang basahin. Ang banal na Quran, mga mahal na kababayan, ito ay aklat na kapahayagan na nanggaling mismo sa dakilang tagapaglikha, sa Panginoong Diyos, ang nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Kanya po galing ito. At ang Quran, ito ay salita ng ating dakilang tagapaglikha. Kanyang sinabi sa malawalhating Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ito yung sinabi ng dakilang tagapaglikha. Sa katotohanan, sabi niya, ito ang banal na Quran, ito ay kapahayagan mula sa Panginoon ng lahat ng sandaigdigan. Itong Quran na ito, inangkin mismo ng dakilang tagapaglikha na ito ay galing sa Kanya, galing sa Panginoon ng sanlibutan. Mga mahal na kababayan, kaya ito yung aklat o kapahayagan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos, na kung saan galing mismo sa dakilang tagapaglikha. Kanya itong salita, mga mahal na kababayan. Sa banal na Quran, mga mahal na kababayan, sa katotohanan, ang Panginoong Diyos na tagapaglikha, binigyan niya ng katuparan ang kanyang relihiyon. Dito sa malawalhating Quran, na kung saan ito yung relihiyon na habag at awa sa sanlibutan, sa lahat ng sangkatahuan. Nung nakumpleto ang banal na Quran, mga mahal na kababayan, itong talata na ito na pinagkaloob ng dakilang tagapaglikha, na kanyang sinabi, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Sinabi ng dakilang tagapaglikha na sa araw na ito pinagiging ganap ko sa inyo ang inyong relihiyon, at ginawa kong ganap ang aking tulong at habag, at kinalulugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. So binigyan kaganapan, mga mahal na kababayan, ang relihiyon ng lahat ng mga nilikha, tao man, engkanto man, o anumang klaseng nilalang. Ito ang relihiyon ng lahat ng sangkatahuan na binigyang ganap ng katuparan ng dakilang tagapaglikha na nakasaad sa malawalhating Quran, mga mahal na kababayan. Ang banal na Quran, mga mahal na kababayan,
lalo sa mga hindi pa Muslim, ito ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawang kapayapaan ng paunti-unti hanggang sa ito ay nabuo sa loob ng 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, no? Kaya sinabi ng dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin." Sabi ng dakilang tagapaglikha, ito yung aklat, sabi ng dakilang tagapaglikha, ito yung kapahayagan, ang banal na Quran na walang pag-aalinlangan. Na walang pag-aalinlangan. Bakit? Sapagkat ito ay gabay at patnubay sa lahat ng taong matutuwid at taong matakutin sa dakilang tagapaglikha. Kaya walang pag-aalinlangan mga kababayan, kasi bakit? Ito'y salita ng dakilang tagapaglikha. Purong salita niya ito na kanyang pinanaog kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel bilang gabay, huda, patnubay sa lahat ng sangkatauhan. Sa katunayan mga mahal na kababayan, para sa inyong kaalaman, maraming mga Muslim ang nakakasaulo ng banal na Quran. Para sa inyong kaalaman, mahigit na 10 milyong Muslim ang nakapag-memorize ng buong banal na Quran. Cover to cover, word for word, cover to cover mga mahal na kababayan. Kaya ito ay isang patunay na ang banal na Quran ay hindi ito maaring baguhin, sirain ng sinumang taong magpakailanman. Hindi maaring sirain, hindi masisira mga kababayan, kasi bakit? Milyong-milyon ang mga Muslim ang nakakapag-saulo ng banal na Quran. Ito ay isang malaking tanda na ang banal na Quran, ito ay pinangangalagaan ng dakilang tagapaglikha ng nag-iisang Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa anumang pagbabago. Sinabi niya sa malawalhating Quran, sa banal na Quran, ang patunay na ito ay kanyang pinangangalagaan mga kababayan. Sabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun." Sabi ng dakilang tagapaglikha sa malapit na kahulugan sa ating lingwaheng Pilipino, katotohanan, sabi ng Diyos, ang Panginoong Allah, aming ipinadala ang kapahayagan, ang banal na Quran, at katiyakan, pangangalagaan namin ito sa anumang pagbabago. So malinaw mga mahal na kababayan na ito ay pinangangalagaan ng dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kailanman hindi po pwedeng walang chance na ang taong mga masasama ay gusto nilang sirain ng Quran. No, hindi nila magagawa, sapagkat mismo ang dakilang tagapaglikha ang siyang nagsabi na pangangalagaan niya ito sa anumang pagbabago. Kaya minamahal mga kababayan, ang banal na Quran, ito ay kapahayagan na kung saan talagang nanatili sa kanyang orihinal na anyo o lingwahe. Sa wikang Arabic, sa tekstong Arabic, ito na lamang yung aklat na kung saan galing sa Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, na kung saan nanatili sa orihinal na anyo na hindi po nagbabago mga mahal na kababayan. Mula pa nung ipahayag kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, sa pamamagitan ni Anghel Gabriel hanggang sa panahon natin ngayon mga kababayan. 1,441 years na po ang nakalipas, o 14 na siglo na ang nakakalipas. Ito ay nanatili pa rin sa kanyang orihinal na lingwahe. No? Kung paano ito inireveal kay Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan sa wikang Arabic. No? At nasa tekstong Arabic pa rin ngayon. Ni kudlit, ni tuldok, wala hong pagbabago mga kababayan. At nasa pangangalaga ito ng mahigit 2 bilyong Muslim sa buong mundo. Magbigay po tayo ng halimbawa mga kababayan para maunawaan niyo mga kababayan. Halimbawa lang, bilang paghahamping lamang po. Kung halimbawa po mga mahal na kababayan, sakasakalin pong pagsasamahin natin ang lahat ng Biblia. Lahat ng Biblia pagsasamahin natin. At lahat ng banal na Quran. Lahat ng Quran pagsasamahin natin. Halimbawa, paghahamping lamang po. No? At halimbawa po, susunugin natin ang lahat ng mga ito. Lahat ng Biblia sa buong mundo, lahat ng Quran sa buong mundo, sama-samang susunugin. O ipapaanod sa dagat. Ang tanong mga kababayan, ang maibabalik po, walang iba kundi ang banal na Quran.
Bakit? Kasi ang banal na Quran, memoryado ng milyon-milyon na mga Muslim sa buong mundo. Samantalang ang Biblia, wala tayong alam ni isang tao na nakapag-memorize ng buong Biblia, cover to cover, litra por litra mga kababayan, wala po. Kahit pari pa yan, walang pari na nakapag-memorya ng buong Biblia. Kahit pastor pa yan, kahit pa ministro yan, o kahit pa Santo Papa pa yan, walang nakapag-memorya mga kababayan ng buong Biblia. Litra por litra, cover to cover, wala po nakakapag-memorize ng buong Biblia mga kababayan. Kaya kung ganon, pagsamasamahin, ilagay sa susunugin halimbawa ang buong Quran at buong Biblia, tunay po ang Quran lamang po ang magbabalik mga kababayan. Sapagkat ito ay memoryado ng mahigit 10 milyong Muslim sa buong mundo. At katunayan pa mga mahal na kababayan, ang banal na Quran, ito ay merong 114 na chapter. 114 na chapter. At meron itong 6,346 na mga bersikulo, pati bersikulo na memorya, kung ilang bersikulo. 6,346 na mga bersikulo o verse, at mayroon itong 77,439 na mga salita o pangungusap, at mayroon ditong 321,250 na mga litra o titik. Pati ang litra mga mahal na kababayan ay memoryado kung ilang litra ang Quran. Subhanallah, di ba? Nakakamangha. Kaya ito'y napakahirap na baguhin o dayain. Kaya naman madaling matuklasan ang sinumang taong pangahas na sisira nito mga kababayan. Kaya mga mahal na kababayan, lalo sa mga hindi Muslim, ang banal na Quran, ito na lamang ang natitirang kapahayagan at aklat na galing sa Diyos, sa dakilang tagapaglikha, ang nanatili sa kanyang orihinal na anyo, na galing sa Panginoong Diyos na dakilang tagapaglikha. Sapagkat ang mga kapahayagan ngayon, i-compare natin, at sinabi din ng banal na Quran, na ang Panginoong Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagbaba siya ng mga aklat na kapahayagan sa mga propetang nauna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Propeta Abraham, Moises, David. Binigyan sila ng kapahayagan na galing mismo sa dakilang tagapaglikha. Subalit ito ay nangawala mga mahal na kababayan, nangasira, at naglaho ng mga ito, hindi na preserve. Bakit? Dahil binanggit sa banal na Quran ang mga aklat na ito na kung saan ay galing mismo sa Panginoong Diyos, subalit hindi na pangangalagaan. Katulad halimbawa mga kababayan, yung tinatawag na suhuf o kalatas na ipinahayag kay Propeta Abraham o Ibrahim alayhisalam. Sumakanya nawa ang kapayapaan sa wikang Hebreo. At ganun din naman si Propeta Moises, binigyan din ng kapahayagan, tinatawag na Taurat o Torah, na ipinahayag kay Propeta Moises sa wikang Hebreo mga kababayan. Kasi kung anong lingwahe ng mga propeta, siyempre yun ang ibibigay na lingwahe ng dakilang tagapaglikha sa mga propeta na kanyang pinili at sinugo. At ganun din naman ang nangyari sa paglisan ni Propeta Moises, ito ay naglaho. Nawala na yung Taurat o Torah na wikang Hebreo mga kababayan. At ang masama pa, ang nakakalungkot, ito ay pinagpira-piraso ng mga Israelita, ng mga Hudyo. At ang Biblia na lumang tipan sa ngayon, kung ang magbuklat ng Biblia ay hindi na nakasulat sa wikang Hebreo, mga kababayan. Katotohanan ito. Dahil ang nakasalin, ang mga lingwahe ngayon sa Biblia, sa lumang tipan, ito ay nasalin sa iba't ibang lingwahe na katulad ng English, Tagalog. Ang tanong, nasaan na yung original mga kababayan na lingwahe ni Propeta Moises? Kung paano nireveal sa kanya yung Torah o Taurat sa wikang Hebreo. Nawala na. Di ba? Nasira na mga kababayan. At ganun din naman, ang Zabur o Salmo na ipinahayag kay Propeta David, sumakanya nawang kapayapaan, ay nangawala na rin. Wala na rin sa original mga kababayan. At ganun din naman ang Injil o Ebanghelyo ng dakilang propeta na si Jesucristo, na sa paglisan ni Jesus, ito ay naglaho rin at nangawala na. Sapagkat ang Biblia sa panahon ngayon mga kababayan,
kung buklatin nyo yung bagong tipan, yung Biblia ninyo, yung bagong tipan, buklatin nyo yan, hindi nyo na makikita yung Ebanghelyo ni Jesucristo dyan, sa kanyang wikang Aramaik, sa kanyang original na lingwahe. Bagkus ang makikita nyo yan, yung Ebanghelyo ng 4 na manunulat. Di ba? Makikita nyo, Ebanghelyo ni Juan. Sinabi ni Jesus, Ebanghelyo ni Juan. Makikita nyo, Ebanghelyo ni Mateo. Ebanghelyo ni Lucas. At Ebanghelyo ni Marcos. At ito ay nasa iba't ibang lingwahe na katulad ng English, Tagalog o anumang lingwahe na pagkakasalin. Ang tanong mga kababayan, nasaan na yung original na Ebanghelyo ni Jesus na tinatawag na wikang Aramaik? Nasaan na kababayan? Yun ang ating pinaniniwalaan. Naniniwala kami sa Ebanghelyo ni Jesus, yung wikang Aramaik na lingwahe ni Jesucristo. Yun ang kanyang tunay na Ebanghelyo. Subalit ngayon, nakakalungkot, wala ka nang makitang Ebanghelyo ni Jesus ngayon. Wala na sa original na wika ni Jesus, Aramaik. Bagkus ito ay nasa lingwaheng, maraming lingwahe na pagkakasalin. At ito ay Ebanghelyo ng 4 na canonical gospel na 4 na manunulat. Lalo na yung Ebanghelyo ni Pablo na isiningit dyan sa bagong tipan. Sulat kamay ni Pablo. So, yun ang hinahanap natin mga mahal na kababayan, yung Ebanghelyo ni Jesucristo, yung Injil sa Arabic, tinatawag na Gospel sa English, at Ebanghelyo sa wika nating Tagalog. Nasaan na ngayon? Wala natin makikita. Kaya nga mga kababayan, sa kasalukuyan, sa panahon natin ngayon, ang tanging nalalabi na lamang o natitira na lamang na kapahayagan na galing sa Panginoong Diyos, ang dakilang tagapaglikha, ang Panginoong Allah, walang iba kundi ang banal na Quran na lamang mga mahal na kababayan. Na natili sa kanyang original na anyo sa wikang Arabic. 1,441 years na po ang nakakalipas mga kababayan, ni tuldok o kudlit, wala hong nagbabago sa banal na Quran. Kung ano yung lingwahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, na Arabic, na nanatiling Arabic mga mahal na kababayan. Meron mang pagkakasalin sa Tagalog, sa English, kung ano mang mga lingwahe, pero nandoon ang Arabic, laging nakadikit. Para kung may mali sa pagkakasalin, sa pag-translate, merong babalikan mga kababayan. Merong original na babalikan. Pero ang Biblia, anong babalikan mo dyan? Wala namang original. Puro pagsala-salin na lang sa iba't ibang wika. Hinahanap natin yung lingwahe ng mga propeta, tulad ng Ebanghelyo ni Jesus sa wikang Aramaik. Wala na po tayo makikita ngayon mga kababayan. So nakakalungkot mga kababayan, di ba? Kaya nga mga mahal na kababayan, patunay, ulitin ko yung aya na sinabi ng dakilang tagapaglikha na kanyang pinapangako, na kanyang pangangalaga ng banal na Quran, na kung saan sabi niya, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ito'y pangako ng dakilang tagapaglikha na kanyang pangangalagaan ang banal na Quran na kanyang ipinadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel, at katiyakan pangangalagaan niya ito sa anumang pagbabago. Mga kababayan, marami na nagtangka sa banal na Quran na sirain pero hindi sila nagtagumpay. Kasi memoryado ito ng milyong-milyong Muslim sa buong mundo. Sa atin na lamang sa Pilipinas, mga bata, 14 years old, marami na nakapag-memorize ng buong Quran. Lalo sa Saudi Arabia. Sa buong lupalop ng mundo, marami. Mahigit 10 milyon ang nakapag-memorize ng banal na Quran mga kababayan. Pero sa Biblia, ulitin ko, wala po ni isang taong nakapag-memorize ng Biblia. Kahit si El Soriano, si Manalo, sino may mga nagtayo ng mga sikta ng reliyon sa Kristyanismo, hindi po sila nakapag-memorize po. Masisiraan sila ng ulo kapag kanilang ma-memorize yan. Yan po ang katotohanan mga kababayan. So, inshallah mga mahal na kababayan, ito nga ang sinasabi namin, kaming mga Muslim na lamang ang siyang nagtataglay ng orihinal na aklat sa panahon natin ngayon, na kapahayagan na mula sa Panginoong Diyos ang dakilang tagapaglikha. Kami mga Muslim na lamang mga kababayan. Kami lang ang may tangan na orihinal na aklat na kapahayagan, ang maluwalhating Quran na galing mismo sa dakilang tagapaglikha, at hindi po ito magbabago magpakailanman hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Mananatiling orihinal ang aklat na banal na Quran sa wikang Arabic
ni tuldok ni kudlit ay hindi po maaring magbago, mga mahal na kababayan. At ang mga Muslim, ang pinaka primary source ng kaalaman, ng batas, ay nandito sa banal na Quran, mga mahal na kababayan. Mga mahal na kababayan, kaya inshallah, nakapagbigay tayo sa inyo ng konting karagdagang kaalaman na mga minamahal na kababayan ng mga Pilipino na hindi pa Muslim, kung ano ang banal na Quran. So maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Binabati ko po ang aking mga kapatid na nakasubaybay ngayon. Jazakumullahu khairan po, naway gantimpalaan po kayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa inyong pagsubaybay. At kung meron pa akong maling nasabi, ay ito ay dahil sa aking kahinaan, sa liit ng aking katiting na kaalaman sa ating pananampalataya. At kung meron naman akong nasabing na ito ay katotohanan, ito ay nanggagaling sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lamang po, wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. At maraming salamat po sa inyong lahat.